Sama-sama tayong magiging Saksi! Senado ang inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos para pangunahan ng pagtalakay sa economic provisions ng saligang batas. Ayon po yan kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Dahil diyan, inihain ni Zubiri ang resolusyon para amyendahan ang ilang economic provisions, bagay na suportado naman ni House Speaker Martin Romualdez. Saksi, si Tina Panganiban Perez at Jonathan Andal. Sa pulong ni na Pangulong Bongbong Marcos at mga liderato ng Senado at Kamara nitong Huwebes, nabanggit ng Pangulo ang mga napanood niyang ulat tungkol sa mga umano'y bilihan ng pirma para isulong ang charter change ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Pabor sa Kamara ang isinusulong na pagbabago sa pamamagitan ng People's Initiative ang magkasama sa halip na magkahiwalay na botohan ng dalawang kapulungan sa anumang pag-amyenda ng konstitusyon na gagawin sa ilalim ng isang Constituent Assembly. Pero inaalmahan ito ng Senado dahil dehado umano sila rito. Sabi, nagkakagulo na, bakit nagkakaganyan, may bayaran. And he said, sabi niya sa akin at kay Speaker, sabi niya, why doesn't the Senate take the lead in the discussions of the economic provisions and then you approve your version which the House can adopt? So that was the position of the President. Para hindi na tayo maglalagay pa kung ano-ano pang mga amendments na sa tingin natin ay magagalit ang taong bayan. Dahil dito, pumayag ang liderato ng Senado sa Tsa-Tsa. Inihain ni Zubiri ang resolution of both houses number 6 o RBH6 na nagpapanukalang amyendahan ng konstitusyon. Nakasaad dito na dadagdagan lang ng mga katagang unless otherwise provided by law ang mga probisyon na naglilimita sa pag-aari ng mga dayuhan sa mga eskwelahan, advertising at public utilities. Kung may dadagdag ang mga kataga, pwede na ang 100% foreign ownership kung may maipasang batas para dyan. We're limiting it to the scope of the Public Services Act, education, because we feel, lahat po kami naniniwala, na bakit hindi makapasok ang Harvard dito, ang Yale, ang Stanford. Pwede naman sila mag-set up po ng eskwelahan dito. They do it in Singapore, they do it in other countries. So we should allow them para ang tumaas naman ang dekalidad ng ating edukasyon. Bili ng Pangulo, hindi kasama sa bubuksan sa mga banyaga ang pagmamay-ari ng media at lupa. Si President mismo ayaw niya ng lupa na ibigay sa foreigners. And I quote the President, this will give us problems in our housing program. It will increase tax rates and it will increase prices of land in the Philippines. Kung may foreign ownership of media, baka mag-influence peddling pa yan dito on certain agendas. Sa RBH6, iniiwasan daw na magbanggaan ang Senado at Kamara. The proposal subject of the People's Initiative could have led or could lead rather to a constitutional crisis, destabilizing our bicameralism and upsetting the systems of checks and balances. The President agreed with us that the proposal was too divisive. Kasunod ng presko ni Zubiri, naghayag naman ng suporta si House Speaker Martin Romualdez sa inisyatibo ng Senado na nagtutulak ng CONAS para maamyendahan ang saligang batas at mapaluwag ang economic provisions na naglilimita sa pagpasok ng puhunan ng mga dayuhan sa Pilipinas. Napapanahon daw ang mga amendment na kinakailangan para mapalakas ang ekonomiya. Pinaiimbestigahan na ng Makabayan Coalition sa Kamara ang mga nagpalagda ng suporta sa Tsa-Tsa kapalit ng umano'y ayuda. Kasi marami kaming nare-receive na mga reports. Yung bagong term na narinig ko sa mga report, yung payout, ay naririnig ko lang yan sa DSWD. No? Pag payout, ibig sabihin na bibigyan ng pera na. Gusto rin itong ipatawag ang grupong nangangalap ng lagda. Bagamat malabo raw na maimbestigahan kung may mababatas na sangkot sa signature campaign. Saan ba nanggagaling yung kanilang pondo? No, napaka-massive yung kanilang pagpapapirma at saka yung kanilang advertisement para malaman ng taong bayan na hindi government fund ang ginagamit nila. Pag-amin ng isang kongresista, nangyari na sa kanyang distrito sa Antipolo ang pangangalap ng lagda pero wala raw direktiba ng liderato ng Kamara para rito. I can assure you na kung mayroong pumipirma doon, walang bayad. You can go there in my district. Pag-amin naman ng grupo sa likod ng EDSA Puera Ad, nakausap nila si Speaker Martin Romualdez tungkol sa pangangalap nila ng pirma para mabago ang saligang batas
at gawing magkasama sa halip na magkahiwalay ang botohan ng Senado at Kamara sa anumang mga constitutional amendment na gagawin sa ilalim ng isang Constituent Assembly. Sabi niya, yes, yeah, it's okay, you know, I'm giving you administrative support. Si Speaker, because the Speaker Martin Romualdez, being the CEO of Congress, is the one that can guide us going to each and every district, which is headed by a congressman. Tuloy raw ang signature campaign sa kabila ng bagong hakbang ng Senado. Our signature gathering is gaining ground. We have gotten at least 30% of the needed signatures. Our target is to finish everything by June of this year. Wala umano silang binibigay na pera sa mga pumipirma. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Jonathan Andal, kami ang inyong Saksi. Sa kabila naman nag-viral na video ng sangkaterbang gulay na itinatapon na lang dahil walang bumibili, git ng Department of Agriculture walang oversupply ng highland vegetables. Saksi si Katrina Son. Bagsak presyo ang mga gulay galing norte sa Marikina Market. Ang cauliflower na dating 300 pesos kada kilo, 200 pesos na lang ngayon. 20 hanggang 30 pesos naman ang ibinaba ng kada kilo ng repolyo at carrots. Mas mababa pa ang bentahan ng repolyo at carrots sa bangketa man o sa loob ng Balintawak Market na bagsakan ng mga gulay. Sa Cordillera, bagsak hanggang 10 piso ang kada kilo ng repolyo at Chinese pechay o wumbok. Kamakailan, nag-viral ang mga video ng tone-toneladang repolyo na itinapon na lang sa Tinok, Ifugao. Dinala raw ito sa trading post sa La Trinidad, Benguet, pero wala raw kumuha. 30,000 hanggang 50,000 pesos daw ang lugi nila. Ngayon lang talaga, bagsak talaga yung presyo, ma'am. Para matulungan ng mga magsasaka, ipinamamahagi ng DA Cordillera ang mga repolyo sa mga karatig probinsya at rehiyon. Ayon sa DA Cordillera, nararanasan ng oversupply ng repolyo at umbok dahil para bumagsak ang presyo nito sa 10 pesos per kilo. Na-stock din umano ang produkto sa mga taniman at trading post sa Benguet dahil halos walang truckers o buyers na umaakyat para bilhin ang mga ito. Sabi naman ng Department of Agriculture, walang oversupply ng highland vegetables. Bahagya pa nga raw bumaba ang production kung titingnan ang datos ng 2023. Yung unang report kasi ng Cordillera, ng Cordillera Regional Field Office namin, yung first 3 days, hindi ganun kadaming umakyat na biyahero doon sa ating trading post. So after that ay bumalik na uli sa dati. Para maiwasan ng overproduction at pagkalugi ng mga magsasaka, plano raw ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na maglagay ng cold storage facilities. Pag nagawa ito yung plano ni Secretary, ano kasi ito, chiller storage network. So makakatulong ito ng malaki doon sa mga logistics and distribution systems. Para sa GMA Integrated News, ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Asahan pa raw ang malalamig na umaga dahil sa amihan. Hanggang kailan kaya yan tatagal? Saksi si Bam Alegre. Magdamag na bukas ang mobile karinderya ni John Delista dito sa Scout Borromeo sa Quezon City. Kaya naman damang-dama niya ngayon ang lamig ng panahon sa gabi. Jacket ang panlaban niya sa ginaw. Lalo lumalamig ngayon pag madaling araw eh. Sobrang lamig ho ng panahon ngayon eh. Parang kala mo ngayon pa lang magpapasko eh. Ayon sa Pag-asa, merong cold surges sa Pilipinas na posibleng tumagal hanggang 2 araw dahil sa hanging amihan. Ramdam yan maging sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Kanina nagtala ng 13.2 degrees Celsius na temperatura sa Baguio City, 13.5 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet, 17 degrees Celsius sa Basco, Batanes, at 18.4 degrees Celsius sa Tuguegarao City. Sa Metro Manila naman hanggang 20.2 degrees noong January 13. Naandyan pa rin po yung umiiral nating dominant wind system, yung amihan. So yan po talaga ay posible pa rin makapagpalamig sa atin sa kasalukuyan. Posible pa itong magtagal in the next 2 days. Pero sulitin na ang malamig na panahon dahil unti-unti nating mararanasan ang mainit na temperatura sa Marso dahil sa umiiral na strong El Niño phenomenon sa Tropical Pacific. Humigit kumulang 50 probinsya ang maapektuhan ng dry spell at kabawasan din ng ulan na posibleng mag-peak sa Abril. Ngayong Enero, posibleng wala o kaya hanggang isang bagyo lang ang inaasahan ng Pag-asa. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, ang inyong saksi.
Tiwala ang LTFRB na hindi magkakaroon ng krisis sa transportasyon sa February 1 kung kailan hindi napapayagang makapasada ang mga jeep na hindi consolidated. May tiniyak din sa mga pasahero ang manibela at piston kaugnay ng kanilang transport caravan bukas. Saksi, sina Joseph Morong at Ivan Mayrina. Isang buong araw na transport caravan ang ikinasa bukas ng grupong Piston at Manibela habang papalapit ang panguhuli sa mga kolorong na tradisyonal na jeep sa February 1. Mula UP Diliman, magmamarsya ang grupo papuntang Mendiola. May kasabay ng protest caravan sa Cebu, Bacolod at Iloilo. Ayon sa grupong Piston at Manibela, hindi naman daw ito tigil pasada. Kaya wala daw dapat ipag-alala ang mga commuter na wala silang masasakyan. Pagpapakita lamang daw ito ng pagkontra sa PUV Modernization Program. Gusto nilang suspindihin muna ng gobyerno ang pagpapatupad ng PUV Modernization Program at payagan muna ang mga Provisional Authority o PA ng mga traditional na jeep na hindi nag-consolidate na makabiyahe pa rin sa February 1. Dagdag pa ng grupo, walang kapangyarihan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na kanselahin ang prangkisa na galing sa Kongreso. Kaya kahit may banta ng panguhuli sa AUNO, mamamasada pa rin daw sila. Ang dinidlan nyo ay PA. Yung prangkisa, nananatiling prangkisa ng mga operator. Ayon sa MMDA, hindi naman daw kailangan magkansela ng klase at pasok sa gobyerno dahil sa transport caravan. Kung may kontra PUV Modernization Program, may pabor naman dito. Ang Pasang Masdate Papan Transport Group naghahain ng mosyon sa Korte Suprema para magpahayag ng suporta sa programa. Nasa lampas 100 na mga operator ang sumusuporta raw sa modernisasyon. Sa simpleng paliwanag, inuupos po namin ang kanilang ipinail na TRO para hindi po matigil ang modernization program ng ating pamahalaan. Kung patuloy na naninindigan ng LTFRB na wala ng extension sa deadline at tuloy na ang PUV Modernization Program, ito'y dahil may basbas daw ng Pangulong programa. He was very confident in saying hindi na tayo mag-extend, and he was still saying sa dulo, tulungan pa natin ang ating mga drivers, mga kooperatiba to improve further yung programa. Tiwala daw ang LTFRB, malabo magkaroon ng krisis sa transportasyon sa February 1. Kung ang pagbabasehan daw kasi ay ang lampas 20,000 nag-confirm na mga unit sa Metro Manila. Wala pang 1,000 dito ang hindi consolidated. Doon ho sa mga nakaraan, wala naman ho tayong nakitang disruption, even if they have already declared tigil pasada in the past. We were able to see po on the ground, at least for NCR po, that there's sufficient public transport. Pagsapit ng Pebrero, magsisimula ng manghuli ang mga ahensya ng gobyerno ng mga jeep na hindi nag-consolidate. We will have a random check ng mga jeepney. Titignan po namin yung kanilang papeles. Eventually, we will be issuing stickers sa parang yung nakikita po ninyo sa pinapaskil ng LTO para ma-determine po namin kung yung isang jeep ay miyembro po ng isang consolidated entity. 27 months o mahigit 2 taon ang transition period o palugit para makabili ng mga modern jeep ang mga nag-consolidate. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Nagpositibo sa norovirus at sapovirus ang 10 sample mula po sa mga pasyenteng nagka-diarrhea sa Baguio City. Yan po lumabas sa pagsuri ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Tinuturing na common cause ng acute gastroenteritis ang nasabing mga virus. Patuloy naman ang water testing ng mga otoridad at investigasyon sa pinagmula ng outbreak. Ayon sa Baguio City Health Services Office, pababa na ang kaso ng diarrhea sa syudad sa nakalipas na mga araw. Ang mga opisyal naman ng Baguio Water District uminom ng tubig mula sa tubo kaninang umaga para ipakita na malinis at ligtas ang supply ng kanilang tubig. Kahon-kahong expired na gamot at iba pang medical materials ang nadiskubre sa Rural Health Unit sa Bacacay, Albay. Ang kay Major Edsel Belleza o Mayor Edsel Belleza, aabot ang mga ito ng halos 1 milyong piso. Tumanggi namang humarap sa kamera ang RHU officer pero sinabi niyang karamihan sa mga gamot ay hindi angkop sa mga nagpapakonsulta sa kanila. Hinihintay na lang din daw na malagdaan ang isang Memorandum of Agreement para sa disposal ng mga gamot at biohazard materials. Bukas din daw ang RHU na humarap sa Sangguniang Bayan para ibigay ang panig nito. Desidido ang LGU na panagutin ang sinumang mapapatunayang may kapabayaan sa insidente.
Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Bicolania na makuha ang panig ng Department of Health Bicol pero wala pa silang tugon. Good news para sa fans ni Ruru Madrid. Nakalabas na po siya ng ospital, ang Black Rider star. Na-ospital po si Ruru dahil sa lagnat at sore throat. All out naman sa pag-aasikaso sa kanyang girlfriend na si Bianca Umali. Nagpati naman ng get well soon messages ang ilang Kapuso stars. Kahit may sakit, full support pa rin si Ruru sa cast ng Running Man Philippines na nasa South Korea na para sa winter season ng show. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Clavio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga Kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga Kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.